Governor Ejercito? Yes, sir. Yes, sir. Si Mark Salazar po ito sa Balita Pilipinas. Hi, Mark. Kamusta ho yung Laguna sa kabuuan? Nag-declare na po ako kaninang umaga ng state of calamity, no? At sinuspend natin ang klase ngayong araw na ito, all levels, public and private, pre-elementary to college, high school, no, elementary. At bukas po, kinakansela na rin po natin ang klase, all levels, public and private school. Meron ho kayo, Gov, mga evacuees? We have 114 evacuation centers. 114. Apektado po 15 areas, 11 towns and 4 cities. The city of Santa Rosa, Binyan, Cabuyao, and Calamba. Problema ba, Gov, yung Laguna, Dibay? Opo, yun ang pinakamalaking problema natin, Mark, no? Matagal na ng problema ito dito sa Laguna dahil naranasan po namin ang bangungot, ang nightmare ng bagyong Ondoy, no? At napakaraming namatay nung panahon na yon at milyon na nasira sa agrikultura, livestock, poultry, at marami ang nagkasakit ng dengue, malaria, typhoid fever, leptospirosis dahil sa 3 to 6 months ang baha dito sa Laguna, doon Ondoy. Governor ER, pagkatapos nung Ondoy noon, sinasabi nila parang bahagyan na bago yung mapa ng Laguna, no? Dahil merong mga dating lupa ang kinainan ng bay, ng Laguna de Bay. Ngayon, with this incident, itong malakas sa pag-ulan na ito, na-extend na naman ba ho yun? Mas lumaki na naman ba Laguna de Bay kaysa sa kalupaan? Bumalik na naman, lumalawak na naman Laguna de Bay. At sa babawasan yung lupain namin dito, lalo tigit yung 18 areas along Laguna Lake, no? Nakakabahala, kaya panayang pakiusap ko sa ating pamalang nasyonal, kay General Manager ng Laguna Lake Development Authority, Secretary Neris Acosta, na suportahan yung rehabilitation ng Laguna Lake. At ASAP na magawa po natin ito sa tulong ni Pangulong Pinoy dahil dati 12 meters ang water holding capacity. Ngayon 2.5 meters na lang po. Napakababaw na. Gov? Punong-puno ng basura ng tao kasi ang daming squatters dyan nakatira. Sa Rizal, Laguna, Taguig, Nabotas. Kaya napakaraming basura na sa Laguna Lake at napakaraming malambot, malusak na putik. Kaya kailan dredging, desilting, Mark. Tama, malaking problema talaga. Gov, balikan ko lang ho yung 114 evacuation centers. Marami hong magpapalipas ng gabi dyan. Kamusta ho ilagay nila? May kuryente ho sa mga centers? Ang kanilang supply? Kamusta ho? Gumagalaw naman po yung mga mayor, no? Mga iba't ibang mayor at mga barangay captains. Pinagtutulungan na po natin. Mabuti na lang, meron akong disaster command center na tinayo. Ako'y bagong upo ng 2010. Tapos nag-training ako linggo-linggo. Nagpapatraining tayo sa mga disaster risk reduction management volunteers. Kaya sa ngayon po, 114 mga eskwelahan, mga covered court, mga chapel at mga simbahan. Yung iba nakitira na lang dun sa mga bahay ng mga kamag-anak nila. Gov, kaugnay po ng inyong sitwasyon ngayon sa mga evacuation center at sa patuloy pang pagbaha, ano ho yung maitutulong sa tingin ninyo ng national government sa Laguna? Sa ngayon po, hindi na passable yung ibang lugar Kaya naghahanap po kami ng amphibian. O kaya yung malalaking truck kasi kulang po yung malalaking truck para maitawid itong mga ibang kababayan natin sa mga kanilang tahanan. No? Kasi kahit sa provincial highway at national highway, may mga lugar na bahang-baha na So walang tigil ang ulan Market. 42,000 families na ang affected Sige po, mag-iingat po kayong lahat dyan sa mga taga-Laguna. Sa pangunaho ninyo, Governor ER Ejercito, maraming salamat ho sa inyong oras. At nga pala, 4 ang casualties natin, Mark. 4 ho? 3 na yung namatay sa lunod, 1 namatay sa natamaan ng pagbagsak ng puno ng nyog. Ay, ganun ho ba? Sana hindi na ho madagdagan. Mag-iingat po kayo dyan. Relief goods na lang, mag-distribute kami ng relief goods. Okay, maraming salamat ho sa inyo, Governor ER Ejercito ng Laguna.